O, ito yung sunod. Nako, mga kababayan, Diyos ko. Ano yan? Mga kababayan, sa totoo lang, kinakabahan dito si Banat Bay. Mga kababayan, kabado po si Banat Bay nung nabalitaan niya ito. Bakit? Mga kababayan, alam niyo ba yung bugaw na ang target ay ang mga politiko sa Malacanang? Naaresto kaya? Ha? May naalala ako pag sinabing bugaw sa Malacanang. Oh, ito yung balita mga kababayan. Bugaw, arestado, target ang mga empleyado sa Malacanang na kabadong-kabado si Banat Bay. Siguro kung napanood ni Banat Bay ito, kabado siya. Ito po mga kababayan. Arestado ang isang bugaw umano na ang mga parokyano ay mga politiko. Kinausap din umano ito ng isang kongresista para i-set up ang isang opisyal ng administrasyon. At nakatutok si John Consulta. Pasado alas 9 kagabi nang makuhanan sa surveillance ng NBI-NCR sa isang 5-star hotel sa Manila ang pagdating ng 5 babaeng kinakasangkapan daw sa high-end human trafficking. Sa loob ng hotel room, walang kamalay-malay ang 5 babae at umunoy bugaw na undercover agents ng NBI-NCR ang kanilang kaharap. Nang maiabot na ang mark money na 500,000 pesos, nagpakilala na ang mga ahente. Kung sabihin mo, maaaring gamitin laban sa'yo. So kung meron ka mang gustong sabihin, nirarapat namin na kumuha ka muna ng sarili mong abogado. Sinecure ng mga ahente at DSWD ang 5 babae. Arestado naman ng isang lalaking pinakabugaw at siyang kumakausap sa mga high-end na kliyente. Iniaalok niya for sexual favors tong mga kababaihan na to sa napakalaking halaga. Actually, yung entrapment na nangyari rito, 250,000 ang hinihingi niyang presyo bawat isa. Pagkakalam May naalala pa naman ako pag sinabing 250,000. May naalala ako sa ganyan. Tip pa lang 250,000 na. Kaya naiisip ko talaga agad mga kababayan sa bugaw. Tapos nag-aalok ng mga pokpok sa Malacanang. Naiisip ko talaga agad si Banat Bay. Kasi ito yung sabi ni Maharlika eh. 'Di ba si Maharlika ang nagsabi niyan eh. 'Di ba? Hindi tayo nagagawa-gawa ng kwento, ha? Oh, ito po yun, no? Pakita ko. Wait lang, ha? Mga kababayan. Si Maharlika po ang nagsabi niyan. Ito, ito po yun, no? Kung kapapanood ninyo, sobrang kapapanood ninyo kay Maharlika, nasanay na kayo sa ugaling walang ebidensya. I'm warning you, makinig kayo mga vlogger. Konti na lang, medyo nagpipigil lang ako, papangalanan ko na kayo. Konti na lang talaga at ugaliin ninyong maglabas ng balita ng walang ebidensya. Hindi ko kayo sasantuhin, maniwala kayo sa akin. Papangalanan ko na kayo sa susunod. Kasi nakakakita na ako ng mga DDS vlogger na ang hilig maglabas ng walang ebidensya. Diba? Tangina nyo, kakapanood nyo kay Maharlika, nahawa na kayo. Oh, kita nyo? Kita nyo? Sa kakapanood ni Maharlika, nahahawa kayo mga DDS vlogger na fake news. Tignan nyo ha, si Banat Bay na mismo nagsabi. Ang dami niyong DDS vlogger mga fake news. Ay, nako. So finally, pag naghugaw ka ng manok, kailangan natin kumita ng pera. Pero, huwag ka magmamalinis na hindi ka naghuhugaw ng mga babae. Eto, saksak mo sa baga mo. Na bago ka nagnakak, natakutin ako na, awi ka dito, kakasuhan kita. Kahit umuwi ako dyan, hindi mo ako makakasuhan. Why? Eto, sabi ng batas. Makinig ka. Philippines courts. Okay? Ang Korte ng Pilipinas cannot charge non-resident defendants with criminal defamation. So, ibig sabihin, kahit pa ulit-ulit kitang sabihin, dahil totoo naman na ikaw ay isang bugaw. Bugaw, ibinubugaw mo si Mocha, ibinubugaw mo mga kababaihan, hindi mo ako makakasuhan. Ito yung sinasabi nung wala akong argumento. Di ba? Musta ka naman? Sumbong mamaya kay Bongo, ha? Sumbong mamaya kay Bongo, kay Senator Bongo.
Kayo tano, magsumbong ka dong. Okay, ito pa. Sabi dito sa batas, kapag libel, kapag print ko sinabi na ikaw ay bugaw, meron kang 1 taon, okay, para kasuhan ako. Pag slander, okay, simula nung araw na sinabi ko na ikaw ay bugaw, meron ka lang 6 na buwan para kasuhan mo ako. Now you know. Now alam mo na yung batas. Ang dami mo dyan marami ka dyan mga matatanda sa gobyerno. I'm sorry to say, I'm just being honest here, mga palangga. Duterte supporter tayo sa mga magaganda. Pero, Byron, hindi ba kayo, ikaw ang nagsusupply ng mga babae sa mga lolo natin dyan, ng mga makyoho na? Yung mga sutil, yung mga salot sa bayan natin? Yes, maraming salot sa bayan din natin na sa paligid ni Pangulong Duterte. Ngayon din nakikita ni Pangulong Duterte, magkano nga pala ang bigayan sa mga babaeng binubugaw mo, sa mga matatanda dyan sa gobyerno. Hindi ko pwedeng sabihin kung sino ang source ko. Pero kung kakasuhan mo ako, which is impossible, sasabihin ko sa korte kung sino-sino ang mga matatanda na binubugaw mo, na binibigyan mo ng babae. Magkano katatuan ng mga kababaihan na binubugaw mo. Kasi sa pagagamit mo ng pangalan ng Diyos, sabihin mo lang, uuwi ako dyan, gagawin kitang santo. Ibabako kita sa krus. So kapag tinira ka, or binweltahan ka, ibablock mo at iiyak ka. Netext ka sa Senator Bongo, papicture ka dyan, si Pangulong Duterte yung nakanood siya ng vlog ko. ULOL. Pag nagbugaw ka ng manok, I get it. Kaya nga naalala ko talaga mga kababayan, noong may inaresto ang NBI na isang bugaw at target ay ang mga politician, si Banatbay talaga naaalala ko. Alam nyo na. Hindi to, babae, tsaka lalaki rin. May mga alaga na gano'n na pinoprovide sa mga politiko, matataas na tao, mga negosyante, men in uniform. Pero laking gulat ng NBI nang madiskubring hindi lang ordinary human trafficking ang kanilang na-operate. Dahil base sa palitan ng mensahe sa cellphone ng bugaw at impormasyong galing mismo sa inaresto, Pagbubulgar, pagbubunyag nitong babae, tsaka nitong Epstein na tao na ito na meron silang pinaplano na malaki in the following days. Lumabas na itong grupong to, meron palang kumakausap na malalaking tao, malalaking mga politiko para mag-set up, mag-frame up ng kilalang opisyal ng administrasyon para palabasin na itong opisyal na ito ay kanilang parokyano, kanilang customer. tumanggi muna si Director Matibag na pangalanan ang umano'y nasa likod ng naturang plano. Mag-a-apply ng cyber warrant ang NBI para mabuksan ang gadgets ng inarestong suspect. Wala pang pahayag ang suspect na naharap sa reklamong paglabag sa human trafficking. John Consulta, nakatutok 24 oras. Na, bugaw pa more. Bugaw ka ng manok. Bugaw ka dyan ng babae. Bugaw ka dyan ng lalaki. 250k na maumana karon mga kababayan. So alam nyo na sabi nga ni Maharlika, nako, kaya kabadong-kabado ako, akala ko talaga si Banat Bay. Oo, sabi ko, hala, naaresto si Banat Bay. Kasi sabi ni Maharlika yan noon eh. Buti na lang hindi siya. Kasi gwapo yung nahuli eh. Hindi magwapo si Banat Bay, mukha namang singkong tabing eh. Di ba? Oh, hindi naman gwapo si Banat Bay. Diyos ko, saan ba yung gwapo nun? Mukha namang singkong tabingi. Mamirian Suzuki, hello po. Uy, much better na mauna ka man lait kaysa sa maunahan ka, di ba? Yung iba nga dyan, tumatawag na impacta, eh, mukha namang kuan, mukha namang himatayon. Ay, nako. Di ba? Kaya nga pag nagsuot siya ng sombrero, hindi pantay eh. Kasi ang lalim ng kabila, tas ang laki ng kabila. Ano siya, may homosipalus. Sorry nagsabi lang ako ng totoo. Bakit kasi magsusombrero pa? Itabingi din naman yung sombrero. May homosipalus ba siya? Hay nako, mga kababayan. So totoo ba yun? Si Lipeste daw? Kasi ang biktima si Ralph Recto. Totoo ba yun? May nabasa ko eh. Ito sabi ni Mama Maria Santos. Ganun ba yun? Sino naman nagsabi niyan?
Sino naman nagsabi niyan, Ma'am Maria Santos? It looks like crescent moon. Ma'am Angel Fire. Ma'am Sheila Romero. Ayan, may love shoutout po sa iyo dyan. Hydrocephalus. Hindi, homocephalus. Mukha kasi siyang unggoy eh. Unggoy na tabi. Homocephalus. Oo, hindi siya hydrocephalus. Homo. Yung hindi pa na-develop na tao ba? Yung Homo erectus, Homo sapien, Homo neanderthalensis. Ay, nako, ewan ko lang. Pag part about sa science, ang dami kong alam. Kaya hindi nila ako maluloko sa science. Oo, kasi major ko talaga yan. Scientific name of Babalu crescent moon. Yeah? Crescenta moneta. Alam niyo ba ang scientific name ng Babalu? Crescenta moneta. Dilaxones. Crescenta moneta dilaxones. Hindi kahawagenes ni Marcoses. Di ba? Yan ang scientific name ng Babalu. Crescenta moneta dilaxones. Hindi kahawagenes ni Marcoses. My God. Oy, wala akong sinabi Wala akong sinabing pangalan. Bato-bato sa langit, matamaan. Huwag tumusok. Crescenta moneta dilaxones. Hindi kahawagenes ni Marcoses. Babalu. Diba? So yun lamang po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre magaling ako sa science. Lalong-lalo na yung mga scientific name. Diyos ko. Sinong gusto niyong gawan ko ng scientific name? Si J. Guevara, may scientific name ako niyan. Meron ako, child abuses. Budoles Escameres. Asawa mo'y 13 years old is. Yung isa naman, parang gasoles na ipinapoes. Maraming tatakes. Branded na gasul. Ay, Diyos mio, Marimares. Yung isa nga Galaes, pinamanahan ng mapa ni Duraes. Nandun sa Daheges, nagsisigaw-sigaw na ang ICC ay tuta ni Marcos at ni Trillanes. Ay, nako mga kababayan. So yun lamang po mga kababayan yung ating pag-uusapan sa mga oras na ito. Di ba? Marami kayong natutunan. Yung isa nga dahil sa drugaes, pumapayates. 38 anyos. Pumayates dahil sa drugaes. Di ba? Yung isa naman, walang sakites, nagkaroon ng pneumones. Sabay, takbo sa PGH. Wala namang sakites. Tawagin natin sa salitang pilukaes. Ay, nako. Yung isa nga pasok sa kalderoes. Tawagin natin sa Petraes Cayetanes. Ay, nako mga kababayan. So yun lamang po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. And see you next topic and bye-bye. Maraming salamat po sa inyong lahat.